Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang araw na mayroong isang lalaki na ang kanyang pangalan ay si Masruq. Siya ay nagtanong kay Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lalaking ito ay mismo siya ang nagkwento na sinabi niya, tinanong ko si Aisha, nanay ng mga nananampalataya. Ang sinabi ko, sabi niya, ya ummata, hal ra'a Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rabbahu? O nanay ng mga mananampalataya, o aming nanay, nakita ba ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala? Tingnan ninyo anong reaksyon ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi hindi biro itong tanong, mga kapatid. Faqalat, laqad qaffa sha'ri mimma qult. Tiyak na, sabi ni Aisha, qaffa sha'ri, tumayo ang aking buhok, tumayo ang aking mga balahibo, mimma qult, dahil sa iyong sinabi. Para bagang sa atin ay ginagamitan natin na kinilabutan ako sa iyong tanong, sa iyong sinabi. Aina anta min salasin, nasaan ka na, sabi niya, sa tatlong bagay. Tatlong bagay, mga kapatid. Man haddasaka hunna faqad kazab. Ng tatlong bagay na ito ay sino mang mangusap sa iyo patungkol sa tatlong bagay na ito ay tiyak na nagsinungaling. Tiyak na nagsinungaling o kaya ay nagkamali. Kasi sa paliwanag din ng mga pantas, yung ginagamit dito na faqad kazab, nagsinungaling, ibig sabihin ay pwede din na pagkahulugan niya ay faqad akhta, nagkamali. Ano itong tatlong bagay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Man haddasaka anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ra'a rabbahu faqad kazab. Wa man haddasaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kazab. Wa man haddasaka annahu katama faqad kazab. Tingnan ninyo itong tatlong bagay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Unang-una, man haddasaka anna Muhammadan ra'a rabbahu, sino mang magsabi sa iyo, sino mang mangusap sa iyo na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nakita niya ang kanyang Panginoon, ang usapin nito ay ito yung after ng pangyayari ng pag-akyat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa mga kalangitan. Sino mang magsabi sa iyo, sino mang mangusap sa iyo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakita niya ang kanyang Panginoon, faqad kazab, katiyakan na siya ay nagsinungaling, siya ay nagkamali. Bakit, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Thumma qara'at, sabi ni Masruq, pagkatapos ay binasa ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, ayon sa kahulugan ng talatang ito, walang nakakaaro na mga paningin sa kanya.
Walang nakakakita sa kanya. Wa huwa yudrikul absar. At siya, o sapagkat siya ay naaarok niya ang lahat ng mga paningin. Nakikita niya ang lahat. Wa huwa latiful khabir. At siya ang pinakamabait at higit na nakakabatid o nakakaalam. Sa isa pang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Hindi marapat sa isang tao na kausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa wahi. Magbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng wahi, kapahayagan. Illa wahya o min wara'i hijab, o kaya ay mayroong kubli. Nasa kabila ng kubli, nasa kabila ng tabing. Ibig sabihin ay hindi makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang pinag-usapan dito ay dito sa mundo, mga kapatid, na hindi makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang-una, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Sino mang magsabi, sino mang mangusap, ay ibig sabihin ay nagsinungaling. Ibig sabihin ay nagkamali. Man haddasa ka anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Sino mang magsabi sa iyo, sino mang mangusap sa iyo na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ay nakita niyang kanyang Panginoon, tiyak na siya ay nagsinungaling. Tiyak na siya ay nagkamali. Pangalawa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa man haddathaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzab. At sino mang magsabi sa iyo, sino mang mangusap sa iyo na siya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay alam niya yung ano yung mangyayari bukas, ay ano yung kikitain bukas, ano yung papasok bukas, ano yung mawawala bukas, ano yung mainam bukas, ano yung masama bukas na mangyayari, ay tiyak na nagsinungaling, nagkamali. Tiyak na nagsinungaling, nagkamali. Sumaqara'at, pagkatapos ay binasa ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang talata sa banal na Quran. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. At walang nakakaalam na kaluluwa, walang nakakaalam na tao kung ano ang kanyang kikitain bukas o kung ano ang mangyayari sa kanya bukas. Kung ano yung papasok at kung ano yung mawawala sa kanya bukas. Ano yung kabutihan na mangyayari sa kanya bukas? Ano yung kasamaan na mangyayari sa kanya bukas? Kinukwenta natin, tinututal natin, kinakalkula natin yung mga pwedeng mangyari, pero huwag natin isa puso, isa isip, na ibig sabihin kung ano yung maisip natin na yung mangyayari bukas. Kasi ibig sabihin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakaalam nito. Kahit na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban lang sa mga bagay na inilham, ibig sabihin ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na malaman niya ang mga bagay, kasi pati mga nakalipas ay nalalaman niya, mga kasalukuyan nalalaman niya, at yung mga hindi pa nangyayari ay nalalaman niya sa pamagitan ng ibinibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wahi, kapahayagan ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng mga binabanggit ni Propeta, ang pagdating sa kamatayan, pagdating sa kabilang buhay, yan ang ibinigay ng Allah, kasi nga siya ay isang propeta. Isang propeta, pinakahuling propeta, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo naman, وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ. At sino mang magsabi sa iyo, umangusap sa iyo, na siya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mayroon siyang itinago na hindi binanggit sa atin na kapahayagan, order mula sa Allah, kautusan mula sa Allah, batas mula sa Allah. Kung mayroon siyang itinago na hindi niya sinabi,
faqad kadzab, ay katiyakan na siya ay nagsinungaling. Nagkamali. Nagkamali. Thumma qara'at, sabi ni Masruq, pagkatapos ay binasa naman ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang talata sa banal na Quran. Isang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. O ikaw na sugo. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isang napakalaking katangian ng pinakahuling propeta at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mismo kanyang pangalan. Hindi katulad ng ibang mga propeta na tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanilang mismo mga pangalan. Pero si Propeta Muhammad, kung hindi tawagin ng Allah na Ya Ayyuhar Rasul, o ikaw na sugo, ay tatawagin ng Allah na Ya Ayyuhan Nabi, o ikaw na propeta. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Ayyuhar Rasul, o ikaw na sugo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ipaabot mo, iparating mo ano man ang ibinaba sa iyo, ibinigay sa iyo na kapahayagan mula sa iyong Panginoon, min rabbik, mula sa iyong Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng ibinaba, lahat ng order, lahat ng batas ay sinabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng kapahayagan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang itinago. Napakalaking karagdagan na kaalaman para sa atin, itong tatlong bagay na ito. Isa lang ang itinanong, pero tatlong bagay ang kasagutan na ibig sabihin nabanggit ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, sino man ang magsabi o mangusap na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakita niyang kanyang Panginoon, katiyakan na siya ay nagsinungaling. Pangalawa, sino man ang magsabi o nangusap na siya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay alam niya kung ano yung mangyayari bukas, ano ang kikitain bukas, katiyakan na siya yung nagsinungaling. Pangatlo, sino man ang magsabi o nagsabi o nangusap na siya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mayroon siyang itinago, isinikreto na kapahayagan, order, batas, ay katiyakan na siya ay nagsinungaling. Kailanman ay hindi makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng mga propeta, lahat walang nakakakita sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Pero sinabi ni Ibnu Abbas sa kanyang paliwanag na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakita niya ang Allah. Nakita niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nakita niya ang Allah, hindi sabi niya sa pamagitan ng kanyang mga mata. Hindi sa pamagitan ng kanyang mga mata, kundi sa pamagitan ng kanyang puso. Ra'ahu biqalbihi. Ayon sa naiulat ni Muslim na sinabi ni Ibnu Abbas, na ibig sabihin, nakita niya ang Allah. Nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, nakita niya ang Allah sa pamagitan ng kanyang puso. Sa pamagitan ng kanyang, ibig sabihin ay puso. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kailangan marunong din tayong magtanong at marunong din tayong kumilatis sa mga tanong na ibig sabihin, yan ba ay makakabuti o yan ba ay hindi makakabuti? Yan ba ay may kasamang panginginsulto o yan ba ay walang kasamang panginginsulto? Yan ba ay may maidudulot na ibig sabihin kapakinabangan o yan ba ay walang maidudulot na ibig sabihin ay kapakinabangan? Sa madaling salita, yan ba ay dapat ba na sagutin o hindi dapat na sagutin? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.